Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Congratulations po sa bawat isa sa inyo na laging naririto, no? And I know for sure na marami pong itinuturo ang Diyos sa bawat isa sa atin. So, for that reason, congratulations po, no? Now, gusto ko lang pong batiin yung mga followers ng ating Panginoong Jesucristo sa Hong Kong. Kung ngayon po ay nabubuhay yung mga apostol, isipin niyo po, dati kakarampot lang sila nung inutusan sila ng Panginoong Jesucristo, humayo kayo, gawin yung disipulo lahat ng mga bansa. Kakarampot lang sila, iilan lang sila. Pero kung nabubuhay ang mga apostol ngayon, nakita nila ang daming mga Kristiyano mananampalataya sa Hong Kong at hindi lang sa Hong Kong, kundi sa buong mundo, milyon ang sumasamba sa ating Panginoong Jesucristo. Ang dami palang followers natin, talagang mawiwindang sila, no? Sa sobrang dami ng mga Kristiyano ngayon. Isang katunayan na ang Great Commission talaga magtatagumpay. Kahit sila mga apostol, sa sobrang pagkamangha nila, sasabihin nila talagang hindi mapipigilan ang paglaganap ng ebanghelyo simula sa nakalipas, sa kasalukuyan at sa hinaharap. So, mga followers ng ating Panginoong Jesucristo sa Hong Kong, patuloy lang tayong sa pagbabahagi ng salita ng Diyos na ipakalat natin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. So tuloy po natin yung ating talakayan patungkol po sa Redeemer God, understanding biblical hope, understanding the whole Bible, at yung pag-asa na meron talaga tayo ay naka-anchor, kumbaga naka-angkla sa Diyos natin na Redeemer God. Na yung pag-aaralan po natin ngayon, nandito na po kasi tayo sa beginning of redemption, no? Patungo sa growth of redemption. So, sa mga susunod na mga araw, nandun na tayo sa completion of redemption. Para makita natin yung redemptive work of God, nagsimula yan bilang promise, then pagdating ng Panginoong Jesucristo, growth and then completion. So, sabi po dito sa 1 John chapter 3 verse 8, mga kapatid, pagmasdan po natin, ituon natin yung sarili natin, yung mga mata natin sa mga talatang ito. Ang sinasabi po dito, handa po rin natin yung mga puso't isipan natin, no? Tanggapin po natin ang biyaya ng salita ng Diyos. Sabi po dito, whoever makes a practice of sinning is of the devil. For the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagat ang dyablo ay nagkakasala na buhat pa sa pasimula. Ang anak ng Diyos ay nahayag sa dahilang ito upang wasakin niya ang mga gawa ng dyablo. Now, yung unang katuruan po natin ngayong umaga, number 1, whoever lives in sin is of the devil. Kung sino man ang nabubuhay or ipinapamuhay ang kasalanan, siya po ay sa dyablo. Hindi po ako may sabi nito, mga kapatid. Ang may sabi po nito ay ang Biblia. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Now, yung pinaka-emphasis po nito yung practice. Whoever makes a practice of sinning. Ibig sabihin, ipinapamuhay mo, yan na yung lifestyle mo. Kung ang lifestyle mo ay gawa ng makasalanan, ang sabi sa Biblia, ikaw ay sa dyablo. Kung hindi naman, kung ang practice mo naman ay makakristyano, kalugod sa Panginoon, then ikaw nga ay follower ng ating Panginoong Jesucristo. Now, ito ang kadahilanan kung bakit ayaw ko dun sa easy believism Yung manampalataya ka lang sa Panginoong Jesucristo, ligtas ka na, no? Well, totoo naman. Pero kailangan i-define mo anong ibig sabihin ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Hindi yung tumanggap ka lang, nag-sinner's prayer ka lang, ligtas ka na, susulat na yung pangalan mo sa langit, no? And forever, andun na yung pangalan mo. Kahit hindi mo ipamuhay. Hindi po totoo yon. Ang totoong Kristiyano, ang totoong nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ang kasunod niyan, magiging follower ni Jesus at ang ipapamuhay niya yung lifestyle na gusto ng ating Panginoong Jesucristo. So, wag po tayong mahulog dun sa trap ng easy believism na, nag-sinner's prayer naman ako 5 years ago Kahit na ngayon, yung lifestyle mo gawa ng masama, makasalanan, kiklaim mo yung 5 years ago na nanalangin ka na, you pray the sinner's prayer. That's a lie, no? Wag po tayong mahulog sa ganong klaseng kasinungalingan. Ang mainam po ay sukatin natin yung ating pananampalataya kung totoo ba yon sa pamamagitan ng pagbabago ng ating buhay. Kasi ang biyaya ng Diyos, kaya tayong iligtas, at ang biyaya din ng Diyos ay kaya tayong baguhin. Hindi pwedeng naligtas ka sa biyaya ng Diyos, tapos hindi ka nabago sa biyaya ng Diyos. So tandaan po natin,
Whoever lives in sin is of the devil. Malinaw po yan sa Biblia. Kaya po yung sinful lifestyle, hindi po akma yan sa totoong Kristiyano. Kung ang isang Kristiyano, kiniklaim niya na Kristiyano siya, pero ang lifestyle naman ay makasalanan, hindi po totoong Kristiyano yon. Iba yung nagkasala sa namumuhay sa kasalanan. Ang Kristiyano nagkakasala, pero hindi namumuhay sa kasalanan. Now, kung meron po man sa atin, merong mga habitual sins. Meron talaga, totoong Kristiyano siya, pero merong mga talagang kumakapit sa kanya na kasalanan. May it be pornography, or lust of the eyes, or pride of life, or lust of the flesh, kung ano man bisyo, alak, sigarilyo, o kung ano man na kinakaadikan. Pwedeng computer games, sobrang addict, puyat ka sa computer games, gusto mo nang tanggalin yun, hindi mo matanggal-tanggal. Tandaan po natin ito, there is freedom in Jesus. That's our point number 2. Meron pong kalayaan sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, pinagpapasalamat natin sa Panginoon kasi ang sinasabi ng mga talata dito, merong klase ng pamumuhay na nasa dyablo. Pero ang Panginoong Hesukristo dumating. Sabi rito, ang anak ng Diyos ay nahayag. The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. Ang Panginoong Hesukristo ay dumating upang wasakin niya ang gawa ng dyablo. So, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, nagsimula na rin ang pagwawasak ng Panginoong Hesukristo sa gawa ng dyablo sa iyong buhay. So, there is freedom in Jesus. At habang tayo nabubuhay, patuloy tayong nagkakasala at sometimes, mayroong mga bagay na kumakapit talaga sa atin na gusto nating tanggalin. Now, wag po nating gawin yun sa sarili nating kalakasan dahil hindi po natin kakayanin. Kailangan po natin ng biyaya ng Panginoong Hesukristo, biyaya ng Diyos na dumadaloy sa Panginoong Hesukristo, and we ask God for that grace to enable us para magkaroon ng freedom from habitual sins. There is freedom in Jesus. And point number 3, Jesus came to destroy the works of the devil. Ang Panginoong Hesukristo dumating upang wasakin ang gawa ng dyablo. Kaya po, ang isang sukatan ng isang tunay na Kristiyano ay yung gawa ng dyablo sa iyong buhay nawawasak. Satan is decreasing. Jesus is increasing. Ulitin ko po, yung gawa ng dyablo sa atin, nagsishrink, lumiliit ng lumiliit. Yung kasalanan natin, dating namumuhay tayo sa kasalanan, palit ng paliit. Yung domain and dominion of Satan, maging dito sa mundo, palit ng paliit. Palit ng palit yung kapangyarihan ni Satanas, yung kanyang paghahari palit ng paliit, habang lumalaganap naman ang paghahari ng ating Panginoong Hesukristo. The reason the Son of Man or the Son of God appeared is to destroy the works of the devil. Kaya po, gumaganda yung mundo kasi inaayos niya. Huwag po tayong papahayag doon sa kasinungalingan or hindi katotohanan na si Satanas yung namamayagpag dito sa mundo. Satan is decreasing. Jesus is increasing. Jesus came to destroy the works of the devil. So ano pong application natin sa mga katotohanan ito? Number 1, believe that Jesus comprehensively destroys the works of the devil. Ang Panginoong Hesukristo, napunta siya dito sa mundo para wasakin ang gawa ng kaaway comprehensively. Ano ibig sabihin nun? Hindi lang gawa ng dyablo sa iyong buhay ang winawasak ng Panginoong Hesukristo, kundi sa buong nilikha. Kaya lalaganap ang kabutihan ng Panginoong Hesukristo, ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo, ang pamamahala ng Panginoong Hesukristo lalaganap. At unti-unting nagsishrink, lumiliit ang pinamumunuan ni Satanas. Yung darkness, yung kadiliman, unti-unting tinatalo ng liwanag. Lumiliit ang dilim, lumalawak ang sakop ng liwanag. The reason the Son of Man appeared, sabi dito, was to destroy the works of the devil. So, tandaan niyo po, sa buong nilikha po yun, yung epekto ng gawain ng Panginoong Hesukristo na pagwasak sa gawa ng dyablo. At hindi lang po pangkalahatan or pangmalawakan. Ito rin po ay personal sa iyong buhay din. May gawa ba ang dyablo sa iyong buhay? Kasama yung wawasakin ng Panginoong Hesukristo. So, be positive, be optimistic. Ang gawa ng dyablo sa ating buhay ay lumiliit. Ang klase ng pamumuhay natin sa makasalanan, makamundo, lahat yan lumiliit.
At ang nagwawagi sa buhay natin ang gawa ng Panginoong Hesukristo. Kung papaanong yun ang ginagawa niya sa buong nilikha. So, believe that Jesus comprehensively destroys the works of the devil. Number 2, make sure the works of the devil are being destroyed in your life. Paano mo masisigurado na ikaw ay totoong Kristiyano? Well, siguraduhin mo muna na yung gawa ng dyablo sa iyong buhay, yung lifestyle mo na dating makasalanan, ngayon dapat ay nababago na. Nawawasak yung masamang gawa ng dyablo sa ating buhay. Make sure the works of the devil are being destroyed in our lives. Kasi kung walang nabago sa atin, in the first place, hindi ka naging Kristiyano. Kahit ano pang ginawa mong sinner's prayer long time ago na, Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan, nananampalataya ako sa inyo, binibigay ko yung buhay. Kung walang nabago, hindi ka talaga tumanggap ng biyaya ng Diyos. Hindi mo talaga tinanggap yung biyaya ng kaligtasan. Wala talagang Santong Espiritong nananahan sa iyong. No judgment. I'm just telling you what the Bible is saying. Kasi imposibleng pinanahanan ka ng Santong Espiritu pero walang epekto sa iyong Santong Espiritu. Imposible yon. Kaya wag talaga tayong mahuhulog doon sa easy believism. Yung manampalataya ka lang, ligtas ka na without evidence. Yung evidence po, yun yung transformed life or a life that is being changed day by day. So, make sure the works of the devil are being destroyed in your life. Again, hindi naman to one time, big time, tapos na, banal ka na. Ano? Well, banal na tayo positionally sa harapan ng Diyos. Pero tayo po ay patuloy na pinagpapaging banal araw-araw. Binabago araw-araw. That's why we have to make sure the works of the devil are being destroyed in our lives. And number 3 po, kung meron man tayong mga habitual sins, kumakapit talaga sa atin na kasalanan, pwedeng hindi pagpapatawad sa kapwa, or pwedeng mga related sa lust of the flesh, no? Pwedeng, pag flesh po kasi ano yan lahat ng nagsasatisfy sa laman, bisyo, alak, babae, lalaki, or porn, or kung ano man ang nagsasatisfy sa laman. Let's ask Jesus to set us free. This is our third application. Kung ano man yung kumakapit sa atin na talagang ang tindi ng kapit, Lord, please set me free. Kasi kung totoong Kristiyano tayo, mga Kristiyano, ayaw naman talaga nating namumuhay sa kasalanan. Pero minsan, gusto talaga ng laman Kaya yung mga panahon na yan, inihingi natin talaga sa Panginoon, Lord, please set me free. I want to honor you. I want to love you. I want to give my life. I want to be used by you in advancing the Great Commission. Gusto kong maging kagamit-gamit. Lord, please use me mightily. Pero para mangyari po yun, Lord, set me free from sins, from habitual sins. Otherwise, magpapaka-hipokrito lang ako. Harap ako sa mga tao, share ako ng gospel, pwedeng tumugtog sa church, sa mga praise and worship natin. Pero hipokrito lang, no? So let's ask Jesus to set us free. Ang biyaya po ng Diyos ay sapat na siyang kayang bumago sa atin. All we need is to submit under the influence of the Holy Spirit. Hingin natin yung freedom sa ating Panginoon Jesucristo. I-claim natin yung sinasabi ng mga talatang ito. The reason the Son of God appeared is to destroy the works of the devil. Para po sa ating discussion, are the works of the devil being destroyed in your life? Magkaroon po tayo ng yung I hope lahat tayo mayroong mga gathering. Mag-join po kayo sa 8 p.m. namin every day, Monday to Saturday. May mga discussion po diyan. Dinidiscuss namin itong mga bagay na ito. So, kung available kayo, yung link naman nasa baba ng video na to, tsaka nasa Facebook o everywhere, no? Makikita niyo yung mga link. Kiklik nyo lang yon, nasa Zoom, pasok na kayo doon. Pero kung wala, maggawa kayo ng sarili nyong grupo, no? Mga kapamilya, kaibigan, pag-usapan nyo to. Are the works of the devil being destroyed in your life? Nawawasak ba ang gawa ng kaaway sa iyong buhay? Para naman po sa ating panalangin, sabihin natin sa Panginoon, kausapin natin. Again, best practice, right after every devotion, kausap natin sa Lord. Sabihin natin sa Kanya, Father, thank you because in the darkest moment of my life,
there is light. There is hope. And that hope and that light is Jesus Christ. I praise you because Jesus came to destroy the works of the devil in my life. I have hope. In you I surrender everything. Set me free from the bondage of sins. Let me worship you at all times. In Jesus' name. Sama po natin ito sa ating panalangin at salamat po sa katuwang natin sa devotion ngayong umaga, si Sir Jerry V. No? Hello po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa patuloy niyo pong pag-support dito sa ating channel. At kung meron po kayo natutunan sa devotion na ito, paalam niyo po sa comment section right below this video and please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.